Good morning mga taga-JJ. Ako po si Kuya Jerwin ang magbabahagi po ng short exhortation for this morning para sa ating daily devotion. Bago po ang lahat, iniimbitahan ko po kayo na tara, manalangin po muna tayo. Lord, we are asking of more of you, God, in our lives, more of your presence sa aming pag-uusapan, and Lord, we ask of your Holy Spirit to be with us, na talagang bigyan kami ng kakayanan na maunawaan at tanggapin ang iyong salita na ibibigay at ibabahagi mo sa aming lahat ngayong umaga. Tulungan niyo po ako na yung tagabahagi para ma-share ko po ito ng buong lakas. At Lord, naniniwala ako, ikaw yung siyang patuloy na sasama at mangungusap sa aming lahat. Bigyan niyo po kami ng kakayanan at ng pag-ibig para sa aming bansa, sa aming pag-uusapan ngayon. Lord, nais namin na talagang ipaglaban yung kalooban mo sa aming bansa ngayong umaga, Panginoon. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ang ating teksto po ay matatagpuan sa Ephesians 6 verse 10. Basahin ko po sa inyo. Now, my beloved ones, I have saved these most important truths for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you. Yan. Bakit po kaya ito ang pinaalala sa atin ng Panginoon para sa umagang ito? Isa-isahin po natin. Sabi po dun sa unang part, be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Ano po kayang ibig sabihin ng pag sinabing be supernaturally infused with strength? Alam niyo po, unang natanggap ko dito ay dapat po tayo ay powered by the Holy Spirit. Pangalawa, filled with God's supernatural power. Pangatlo, inspired with God's supernatural presence. And lastly, charged with God's supernatural power. Alam nating lahat na simula o pagpasok pa lang ng 2020, ang dami nang nangyari. And it may lead us na mapagod, mahirapan, mag-doubt, matakot, at higit sa lahat, sumuko. Pero, bakit ito kaya yung unang portion na pinaalala sa akin ng Panginoon to share with you guys? Bakit po? Sabi po dun sa sumunod na talata, through your life union with the Lord Jesus. Ano po bang ibig sabihin nito? Kailangan po tayo ay merong intimate relationship o yung tinatawag din nating deep relationship with God. At dapat tayo rin po ay kaisa o united with the Lord. Bakit po kaya ito yung mga bagay na ito po yung unang part, kasi natin ko po yung exhortation for 2 parts. Yung unang part po ay tatalakay sa ating sarili. O bibigyan ng highlight ng Panginoon muna yung ating mga sarili. Bakit po kaya ito sinabi sa atin ng Panginoon? Unang point po, dahil gusto ng Panginoon as a warrior o as a prayer warrior of Christ sa mga panahon na to, para sa ating bansa ay we need to have more of Christ in our life and less of ourselves. Kaya po nabanggit ko sa inyo kanina, dapat tayo po ay empowered, filled, inspired, and charged by the Holy Spirit or Holy Presence of God. At dapat tayo po ay merong intimate, deep, and united relationship with the Lord. Kasi po, bago po natin maipaglaban ng kalooban ng ating Panginoon para sa ating bansa, tayo mismo po, dapat meron din tayong matibay na pundasyon at relasyon sa Panginoong Hesus for us na mabigyan ng pagkakataon na ipaglaban ang ating bansa. Ngayon po, magkakahiwalay tayo. Mahirap mag-pray kasi minsan nadadala pa tayo ng mga ako po, lalo na sa work ko, nadadala ako ng business at hindi ko po alam kung paano yung iba din na sa sidetrack ng mga pagkakataon para mailayo sa kalooban ng Panginoon. But the Lord reminded me of this, na talagang una palakasin natin ang ating sarili for us
for us to be able to watch over our nation. Bakit po? Dahil una po, sabi po sa John 3:30 to 31, so it's necessary, si John po ang nagsasalita dito, so it's necessary for him to increase and for me to be diminished. Kailangan po na ang Diyos ay mapalaki o ma-increase sa ating mga buhay and ourselves to be diminished. Bakit po? For the one who is from the earth belongs to the earth and speaks from natural realm, but the one who comes from above is above everything and speak of the highest realm of all. Sino po ba yung above? Ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus na ito yung pagkakataon na parating ang Panginoong Hesus na sabi nga ni John dito is above everything and speaks of the highest realm of all. Ibig sabihin po, tayo po na sa panahon natin ngayon, it is high time for us na talagang palakihin ang Panginoon sa ating buhay at paliitin ang ating sarili sa pamamagitan po yan ng banal na Espiritu. Bakit po kaya yan pinaalala sa atin ng Panginoon? Ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Why we need to increase God first in our life bago natin magawang ipaglaban ang kalooban ng Panginoon para sa ating bansa. Sabi po sa Isaiah 62 verse 6 to 7, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the Lord, do not keep silent, and give him no rest till he establishes until he makes Jerusalem a praise in the earth. Alam niyo po, pinaalala ng Panginoon sa akin ng bansang Pilipinas in this part ng Isaiah 62. Isa po ito sa mga devotion ko. Bakit po? Sa lahat ng nangyari, maaring pwede na tayong sumuko. Sa lahat ng pinagdaanan natin ngayong 2020, pwede na tayong mag-stop. Pero alam nyo po, one thing is for sure, bakit yun nangyari? Huwag po nating tingnan yung kalakihan ng negativity, but let's take this positively. Bakit po kaya nangyari yung mga bagay na to? Alam nyo po, ang haba na ng quarantine period natin. One thing is for sure, the Lord is preparing us. Kung yun po yung nasa isip at nasa puso natin, magtatagumpay tayo. But when we think na talagang nangyari itong quarantine na to, nainip tayo, napagod tayo, sumuko tayo, talagang hindi natin kinaya, ito yung goal ng enemy. But God is preparing us. Ano pong sabi dito? I have set watchman on your walls, O Jerusalem. God is waking up us. Ginigising tayo, sinishake tayo ng Panginoon. Bakit po? God wanted every family, kasi ngayon po magkakasama tayo sa ating tahanan, pamilya. God wanted every family to establish watchmen, to establish yung mga magbabantay. Alam niyo po, hindi lang church ang magbabantay, kundi pamilya. Ano yung sabi niya? They shall never hold their peace day and night. Ano pong ibig sabihin? Ang watchman na hindi lang po nagbabantay. Ang watchman po sa ating mga panahon ngayon, watchman, they are the prayer warriors. Sila po yung mga nananalangin at nagbibigay ng oras para manalangin sa ating Panginoon day and night. At dito po, sabi, they shall never hold their peace. Dapat po tayo sa kabila na nangyari o nararanasan natin, hindi tayo nawalan ng pag-asa. Bagkus, we have more hope and faith with our God. Kasi po, God is preparing us for something great. Patapos na po ang taon. Alam ko po, the Lord will never fail us. Hindi matatapos itong taon na to nang wala siyang gagawing something great. O pagpasok ng 2021, great things are about to happen. Dahil po sa mahabang panahon na pagka-quarantine natin, God is preparing us as a bride of Christ.
Our nation is part of the bride of Christ. At kapatid, ikaw at ako na nakikinig ngayon ay may malaking papel para sa ating bansa, para makapanalangin. It is more time for us to increase God in our lives, to increase God in our nation, para po masakatuparan ang kalooban ng Panginoon sa ating bansa sa mga panahon na to. Bakit po? God wanted us to see. Bakit po una natin kailangan i-decrease ang ating sarili? God wanted us to see great things for our nation. Una, sa panalangin. Kailangan po nating makita ito. Kailangan natin tanggapin. Kailangan po nating i-claim ito in our prayers para po mag-manifest ito physically for our nation. Yan po yung unang point natin. Sabi po dito, ulitin ko po, we need to have more of Christ in our life and less of ourselves to be able to watch over our nation. Kasi nangangailangan po ng selflessness ang panalangin para sa ating bansa. Hindi na lang ito nakafocus sa ating mga sarili. Ito po ay nangangailangan na ihiwalay natin ang ating self-desire at bigyan ng pagkakataon ang Panginoon na kumilos sa ating mga buhay para ilagay po niya sa ating mga puso ang kalooban niya para sa ating bansa. Alam niyo po, isa sa mga devotion ko na receive ko, cry out for our nation. It is high time, gusto kong i-share tong burden na to. We need to cry out for our nation. Corruption, ang daming nangyayari ngayon, at kung ano-ano pang pandemya, yung pandemya na nararanasan natin, continue pa siya, hindi pa siya tapos. Yung kalaban natin, hindi natin nakikita. Pero one thing is for sure, hindi rin natin nakikita ang Panginoon, pero alam na alam natin kumikilos siya. Sabi nga sa salita ng Panginoon, mapalad ang hindi nakikita ang Panginoon, pero naniniwala. Kasi po, yun yung meron tayo, yung pananampalataya. Yan yung may magagawa sa ating bansa sa panahon ngayon. Alam niyo po, let's cry out for our nation. Let's humble down ourselves before God. Lumuhod po tayo sa panalangin. Alisin po natin ang ating self-desires para talagang mabigyan tayo ng pagkakataon na mailagay sa ating puso ang nais ng Panginoon para sa ating bansa. At sabi po dito sa ating key verse sa Ephesians 6:10 sa pangalawang part, stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you. Grabe, no? Sabi dito, stand victorious. Ano pong gustong ipaalala ng Panginoon sa atin? We are fighting from the side of victory, not for victory. Tandaan po natin yan. Tagumpay na po tayo. Hindi natin kailangang ipaglaban na tayo ay magtagumpay. Ang kailangan po nating ipaglaban na tayo ay tagumpay na sa laban na to. Yung mga pinagdadaanan natin, tagumpay na to. Let's see victory in every situation, lalong-lalo na sa ating bansa. Let's see victory. Naalala ko nga po yung Pearl of the Orient, nasa lupang hinirang po yan, no? Tapos naalala ko, Lord, we are the Pearl of the Orient. Talagang meron kaming parte sa kingdom mo. Ang bansang Pilipinas ay may parte sa kingdom, sa coming kingdom ng ating Panginoon. Kaya po, malaki yung parte ng mga Pilipino sa pagdating ng Panginoon. Kaya po, the Lord is preparing us. The Lord wanted us to remember na kailangan nating tumayo na tayo ay tagumpay na. Ano pa pong ibig sabihin ng stand victorious? Exercise our God-given authority. As a prayer warrior, as a bride of Christ, tayo po ay binigyan ng kakayanan ng Panginoon, binigyan tayo ng authority ng Panginoon to pray, to watch over our nation. Sabi po, ito po yung napakagandang part, with the force of His explosive power flowing in and through you.
Ibig sabihin po, yung kapangyarihan ng Panginoon ay dumadaloy mula sa atin. Sabi dito, explosive nga yung ginamit na word. Ibig sabihin, naalala ko po yung dunamis, yung Holy Spirit, talagang may explosive power within us. Ibig sabihin po, kailangan lang nating i-exercise ito. Sabi po diyan, by the supernatural power of God within us. Ibig sabihin po, ikaw na nakikinig ngayon at ako, meron tayong magagawa as we pray over our nation, over Philippines. Meron tayong kakayanan para ipaglaban ang kalooban ng Panginoon para sa ating bansa. Sa kabila ng pinagdadaanan natin, kapatid, kung nangihina ka, I pray and I declare na palakasin ka dyan ng Panginoon para tayong lahat sama-sama nating ipaglaban yung kalooban ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Alam niyo po, ngayon na naganap yung botohan sa Amerika at somehow I know na talagang maaapektuhan nito ang bansang Pilipinas kung ano man yung nangyayari at mangyayari. Kaya we need to pray. Kasi kung ano mang mangyari sa mga powerful nation sa paligid natin, maapektuhan ang bansang Pilipinas. But I know na ang bansang Pilipinas is protected, guided ng banal na spiritu at ng presensya ng Panginoon. At ang pointer number 2 natin, we need to exercise our supernatural authority. Kapatid, ikaw at ako na tinawag ng Panginoon para manalangin ay may kakayanan para ipaglaban ang kalooban ng Panginoon sa ating bansa because we are given that kind of supernatural authority ng Panginoon para sa ating bansa, para magbantay. We are called to watch over our nation. At ano ang ginagawa ng watcher, ng watchman? Nagbabantay, at kung ano ang mababantay niya, ire-report niya ito. Alam niyo po, kayo na tayo magre-report sa ating Panginoon. Ano yung nakikita natin? Ano yung nararamdaman natin? Let's call talaga sa pangalan at kapangyarihan ng Panginoon at ano ang magagawa niya sa ating kalagitnaan. Ano to po ang pwedeng magawa ng panalangin para sa ating bansa? Our prayer can change our nation if we choose prayer as a powerful weapon. Yan po yung nagagawa ng panalangin. Kung tayo po ay mananampalataya at magbibigay ng oras para ipanalangin ang ating bansa, ang ating panalangin pwedeng makaapekto o magbigay ng daan para sa kalooban ng Panginoon na maganap sa ating bansa. Prayer ay it allows divine shifting. Ano man yung meron sa ating bansa ngayon, when we pray, pwede po nating maranasan yung divine shifting o divine intervention ng Panginoon para sa ating bansa. When we practice our supernatural prayer in authority, God answers in a supernatural way. Signs, wonders, and miracles can happen in our nation. Yan po yung nagagawa when we pray for our nation, when we practice yung pagkatawag natin as a prayer warrior of God. At naniniwala ako, as a bride of Christ, talagang when we call upon the name of God, talagang tutugon siya. At naniniwala ko, pagtapos nitong mga pinagdadaanan natin, yung glorious calling na ang sarap pong pakinggan, no? Glorious calling of the Philippines will about to happen. Actually, nagsisimula na siya. The Lord is making His way for us na maganap yung pagkatawag na yun. Na maraming prophecy, maraming mga declaration over our nation na talagang naniniwala ko mangyayari ito na ang Pilipinas ay biglang aangat. Pero hindi mangyayari yon kung hindi tayo mananalangin at hindi natin tatayuan ang pagkatawag natin as a Filipino for our nation. Yan po yung gusto kong i-remind para sa ating lahat. The Lord wanted us to be reminded na gusto niyang lakaran, gawin natin para sa ating bansa.
At gusto ko pong i-share yung Luke 10 verse 19. Now you understand that I have imparted you all my authority to trample over his kingdom. You will trample upon every demon before you and overcome every power Satan possesses. Absolutely nothing will be able to harm you as you walk in this authority. Alam niyo po, talagang nagdo-double time si Satan sa paggawa, sa pag-kill, pag-destroy, pag-steal niya sa bansang Pilipinas. But God gave us this kind of supernatural authority. Kailangan lang nating lakaran and nothing will be able to harm us. Yan yung pangako ng Panginoon. Pag nilakaran natin yan, let's pray for our president, let's pray for our vice president, let's pray for the senators, yung mga local governments, yung barangay officials, barangay captain, mayor, vice mayor, hanggang sa talagang makamtan natin yung kalooban ng Panginoon sa ating bansa. Yan po, yan yung gusto pong i-share ng Panginoon sa pamamagitan ko. Alam po pong maikli, marami po akong gustong i-share pero baka maligaw na po ako. But ito yung gustong ipa-remind sa atin ng Panginoon. Ano po yung gustong gawin niya sa ating sarili? Kailangan po nating ulitin po natin, to less ourselves and to increase God in our life. Pangalawa, kailangan po natin i-exercise yung ating God-given authority. Yan po yung gustong i-remind sa atin ng Panginoon. At bago po ang lahat, gusto ko pong magtapos sa maikling panalangin bago ko po i-share yung prayer items. Sige po, pray tayo. Panginoon, we thank you God for such a wonderful time na binigay mo sa akin para ibahagi ang iyong salita. Panginoon, maraming ring salamat sa pagkakataon na magamit mo. And Lord, we are asking more of you and less of ourselves, O God. More of your wisdom, more of your knowledge, more of your revelation para ipaglaban yung kalooban mo para sa aming bansa. Lord, bigyan mo kami ng iyak para sa aming bansa, and we humbly down before you, Panginoon. Naninikluhod kami, binababa namin ang aming mga sarili para, Lord, mabigyan ng daan yung kalooban mo para sa aming bansa. Lord, I am praying for the fire of the Holy Spirit to come upon us, Panginoon, na talagang bigyan kami ng pagkakataon, na bigyan kami ng kakayanan na ipaglaban ang kalooban mo na maganap para sa aming bansa. Bigyan kami ng puso para ipanalangin ang aming presidente. Bigyan kami ng kakayanan para ipaglaban yung kalooban mo na maganap sa aming bansa, Panginoon. And Lord God, bigyan mo kami talaga ng puso para ipanalangin yung local government officials namin, Panginoon, yung kanya-kanyang bayan ng bansang Pilipinas. Lord, mailayo kami sa delubyo, mailayo kami sa kapahamakan, Panginoon. Lord, spare mo yung bansang Pilipinas for any calamities, O God. Protectionan mo kami. We apply the blood of Jesus in every doorpost, Panginoon, ng bansang Pilipinas. And Lord, we command your angels to move, talaga na to protect ang bansang Pilipinas sa kahit na anong bagyo, lindol, sakuna, Panginoon, na parating. Lord God, spare us. Spare us indeed, Father, sa mga bagay na ito. Naniniwala kami, Panginoon, mahal na mahal mo ang bansang Pilipinas, gaya ng pagmamahal mo sa lahat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, gusto kong ibahagi yung ating prayer item. Una po, pray to have more of Christ in our life and less of ourselves, to be able to watch over our nation. Pangalawa po, pray to understand and know our supernatural authority para sa ating bansa. Maraming salamat po. God bless you. Shalom, shalom, shalom. At miss na miss ko na po kayo. Salamat!